Magandang hapon po ng Pinoy kapatid ko. Nandito po ako sa Korea. Nasa buntukan. Di ba? Tingnan mo ito sa likod mo. Sa pumaligiran ko ng bundok. Pero sa lalim, sa baba, may ilog. Ito magandang tanawin, magandang lugar. Kasi ito may pay kong magulang dito po nakatira. Pero sobrang malamig dito. Okay, simulan natin yung Biblia meditation. Ang pamakan ng daily bread ay patungo sa kapahamakan. Yung Biblia binibigyan para sa atin ay Kawikawan, Kabanata 26, Talata 12. Babasahin natin Biblia. Ang taong marunong ay umiiwas sa paparating na panganib. Ngunit ang taong hangal sa sumusuwong sa panganib, kaya siya ay napapahamak. Amen. Noong 1892, isang residenteng may sakit na kolera ang hindi sinasadyang magkahawa ng sakit sa Ilok Elbe na siyang buong supply ng tubig sa Hamburg, Germany. 10,000 mamamayan ang namatay. Walang taong bago nito. Nagdiskubre ng doktor na si Robert Koch na naipapasa ang kolera sa pamamagitan ng tubig. Dahil dito, naglaan ng malalaking lungsod sa Europe na pondo para sa mga filtration system o mga pangsala ng dumi sa tubig. Gayunpaman, walang ginawa ang mga otoridad na Hamburg. Pinagin nila ang mataas ng gastos at tiwanag na di kapanipaniwala ang agaham. Pinaliwala nila ang malinaw na babala, kaya tumungo ang kanilang lungsod sa sakuna. Maraming sinasabi ang aklat ng kawikaan tungkol sa mga taong nakakita ng panganib, ngunit hindi kumikilos. Ang taong marunong ay umiiwas sa paparating na panganib. Kapag tinulungan tayo ng Diyos na makita ang panganib sa hinaharap, natural lang maghanda tayo. Matalino tayong nagbabago ng direction o naghahanda gamit ang mga wastong hakbang na inihahanda niya para sa atin. Pero kailangan nating may gawin. Ang walang taong gawin ay kahangalan. Maaari tayong mabulag-bulagan sa mga babala at patuloy hanggang sa sakuna. Ang taong hangal ay sumusuong sa panganib, kaya siya ay napapahamak. Sa kasulatan at sa buhay ni Jesus, ipinapakita ng Diyos ang tamang landas na dapat nating sundan. Binibigyan niya din tayo ng babala sa mga pangarip na haharapin natin. Kung magiging hangal tayo, na magpapatuloy tayo sa kapahamakan. Sa halip, habang inaakay niya tayo sa kanyang biyaya, naway sundin natin ang kanyang karunungan at magbago ng landas. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, tulungan mo po akong makinig sa iyong paggabay at umiiwas sa kapahamakan.